Kaugnay ng balitang yan, kakausapin natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, matapos po ibasura ng ICC yung pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte, ano pong susunod dito sa kaso ng dating Pangulo? Kung settled na ito, may kapangyarihan, isa na lang ang natitirang tanong. Okay pa ba si Rodrigo Duterte para sumipot sa hearing? Ito yung tinatawag na fitness to stand trial. May deadlines, may schedule na yung examination at reports patungkol dito. Kaya inaasahan namin within this year, sana maisara na lahat ng balakid dun sa pagpapatuloy ng trial. So nabawasan na po yung mga balakid, ito na lamang. Ano po yung mga schedule? Kailan titingnan ang kondisyon ng dating Pangulo? Sa ngayon, ongoing na siguro yung check-up, diagnostics, kung ano pa man. Dahil ang report, ang deadline ay October 31, katapusan ng taong ito. November 5, 2025, ang deadline naman ng comments or observations ng lahat ng parties, including the defense. Kasi yung mag-check sa kanya ay independent panel of experts. November 5, magkokomento yung lahat ng involved. Kaya tingin namin, magiging submitted for resolution, sabi nga natin sa Pilipinas, o parang wala nang ibang hinihintay kundi ang desisyon ng korte as of November 5. Gaano po kabigat itong pagkakabasura ng pretrial chamber sa pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC jurisdiction? Ito kasi dito nakaangkla yung mga naging rason ng kanyang kampo. Sa totoo, ito ang pinakamabigat na quote-unquote, depensa ni Rodrigo Duterte at ng iba pa. Kasi kung walang jurisdiction yung ICC, walang kahit anong pagpapatuloy sa kaso man o sa investigasyon. May epekto rin ho ba ito sa iba pang pwedeng kasuhan at ipa-aresto ng ICC? Precisely. Kaya ito ang nagsasarado o kumbaga nagsasabi sa atin na maaari na go signal ito na pwede nang i-consider ng ICC ang iba pang warrants of arrest kung merong nakabinbin na application at pwedeng magpatuloy ang pagdampot sa iba pang co-perpetrator ni Duterte. Sa inyo pong huling impormasyon, kumusta na po ba talaga ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa The Hague? Kung sa akin, kasi abogado ako ng mga biktima, hindi naman ako makabisita sa kanya. Pero naririnig namin yung sinasabi ng kapamilya, yung sinasabi ng ICC mismo. Sabi ng kapamilya, okay naman daw siya. Ang sabi ng ICC, okay ang kanyang medical and other health-related services. Kaya kung sa amin, palagay namin kalakhan ng mga sinasabi ng abogado at ng defense team, baka drama lang. Kung pag sinabi po ng independent committee na titingin doon sa kalusugan ng Pangulo na he is ready to stand trial, gaano ho kabilis itong magiging pagliti sa dating Pangulo? At kung sasabihin naman nila hindi niya kayang tumayo para sa trial, ano ang mangyayari sa kaso? Kung fit to stand trial siya, tingin namin as soon as possible. Kung kakayanin nga, December. Kaya lang, tinitingnan namin na may recess talaga yung korte between December 5, maaga sila magpasko, mag-Christmas break, hanggang January 12. Pero kung maihahabol sa panahon ng before December 5, mag-hearing na tayo. Dahil ang tandaan natin, yung confirmation of charges hearing, it's just an initial step. Babasahin pa lang at pagdideliberatan kung ano yung charges. Kung hindi siya fit to stand trial, posibleng ang tawag natin ma-archive ang kaso, adjourned o matitigil ang proceedings hanggang sa panahon na maging okay siya or fit to stand trial. Check-ups could be done or determination could be done within every 120 days. So hindi naman po mangangahulugan na mapapalaya ang dating Pangulo at pwede bang questionin ng kanyang pamilya yung magiging resulta ng check-up sa kanya? Posible po sa pamamagitan ng abogado niya. Yung defense team ay una magbibigay ng observations, pangalawa pwede siyang mag-apela dun sa desisyon ng judges tungkol sa fitness. Kaya hindi naman mawawalan ng rekurso si Duterte at yung mga kasama niya patungkol sa issue na ito. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Salamat, magandang tanghali.